Mm. Kasi baka hindi ako makapag-live mamaya. Di ba alam niyo na? Mingaw lagi siya. Bakit mingaw? Mingaw good siya, gang. Okay. Okay. May ganito pala siya. Okay. Ba't walang tao, guys? Where's the people here? Okay, there's one. Oo, baka hindi na ako makapag-live mamaya. Kaya ngayon lang siguro ako mag-live ng bakwentuhan, ganon. And then later on, baka matulog na ako, di ba? Kasi trabaho, gang. Pero honestly, guys, so far is nag-i-enjoy talaga ako. Nag-i-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Feeling ko is this is really my calling. Oo, naalala pa yun dati na parang hesitant akong bumalik sa trabaho. Oo, nung time na I don't know, nakalimutan ko na, basta I think if I'm not mistaken that was last year or 2 years ago. Oo. Naiyak ako dahil basta na ano ko yun, na vlog ko yun na nung pinabalik ako sa trabaho, and naiyak ako kasi ayaw kong bumalik sa city. Kasi siguro nung time na yun is nanghihinayang ako sa mga nanghihinayang ako sa mga opportunities, at saka siguro sa mga perks of being perks of being sa social media. Siguro yung dahilan. And then, to tell you honestly, guys, nung nag-start pa ako sa SOCMED talaga, I was blinded by the sa mga perks talaga. But eventually, I've learned so many things. Ang maano ka talaga. Siguro sa social media, sa SOCMED talaga is nasa sayo talaga kung magpapadala ka or hindi. Ma'am Danica Angus Abrinica. Hello po, Ma'am Danica Angus Abrinica. Shoutout po sa inyo. Hello po. Good afternoon. And then believe din ako sa mga content creator na mga hindi talaga sila ba, kasi 'di ba na napapansin niyo na nowadays mostly sa mga talaga sa mga content creators is they are promoting mga mga parang gambling ba, parang ganun. And then for me, siguro hindi siya ethical for me lang ha. Kasi depende kasi yun sa mga tao, pero for me kasi it shouldn't be promoted.
sa SOCMED kasi it's a public platform, and then it is accessible by many, 'di ba, mga bata, ganun. Kasi sa SOCMED kasi is walang filter, guys. Oo, wala siyang ano ba? Wala siyang tawag dito, wala siyang, hindi nila pina-filter kung ano yung ano ba. And then believe din ako sa mga content creator na they stick to their goal, they stick to their core, na hindi talaga hindi nagpo-promote ng mga ganung games, 'di ba? Hello, Ma'am Vivian Magrina, hello po, good afternoon, magandang hapon. Yes, katatapos ko lang maglaba. Katatapos lang talaga maglaba. And then kanina is medyo mainit siya, ngayon is siya, like medyo makulimlim ngayon. Oo, yung mga nilabahan ko ay baka hindi siya mauga. Hello po, Ma'am Lloyd Chang. Good afternoon. Oo, good afternoon. So, yun, guys. As in, 'di ba? Napapansin ninyo, mostly talaga, 'di ba? Mostly talaga sa mga like hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat sa sa mga influencer or nagko-content creating or sa hindi naman lahat na nagpo-promote ng games. And then sabi nila is online games daw. No, it's online gambling. Kasi pupusta ka kasi, 'di ba? And then for me like hindi, it shouldn't be promoted sa talaga. Parang opinion ko lang talaga na dapat hindi siya ipopromote sa dapat hindi siya ipopromote sa SOCMED. And then influencers or vloggers shouldn't promote such. Kasi I don't see any relevance talaga sa talaga, sa ganun. Oo. And then alam naman natin na usually sa ganun is yan, parang pandaraya ba? Kasi of course you are forced to taya, 'di ba? And then siguro maybe because yung promoter ba, or siguro yung may naghahawak ng mga ganitong games, siguro is kaya siguro tina-target nila yung mga mga influencer or content creator kasi meron silang mga tawag dito meron silang audience, parang ganun. Oo. Pero for me talaga is no. Ano yung opinion niyo, guys? Do you think it's okay? For me talaga is hindi. Hindi talaga, as in even nga sa pagtataya ng loto is hindi ako tumataya ng loto. Hindi ko nakikita talaga yung hindi ko kasi kasi parang tinutulak mo yung isang tao na magiging tamad. Sa ganito kasing games, guys, is tinutulak mo yung tao na magiging tamad, na magiging dependent sa ganito, na kasi kumikita sila ganito ganyan. So doon ka sa 'di ba, like sa ganito kasing games kasi is, 'di ba, pinapanalo ng ganito malaki. So parang itong mga ng ganitong games is parang tinutulak nila yung mga tao na magiging dependent sa ganito kasi kumikita sila. So may mga tao na instead of i-invest nila yung nila or igagasto nila sa pamilya nila, so ang dating is nila, pinupuhunan nila sa ganung mga games. So 'di ba, parang natin, parang pinopromote natin yung pagiging tamad, 'di ba? Na instead of magtrabaho para kumita, so 'di ba, yung magsugal para kumita. No, hindi talaga siya hindi siya kaaya-aya talaga, as in.
Fandango. Hello po, Ma'am Nelo Como. Fandango hapon sa Reggie. Good morning, good afternoon po. Oo, Ma'am Vivian, karamihan ngayon online gaming ba, Reg? Wala pong kwenta online game. Sa una ka lang papalalunin. Palalunin yan. Oo, totoo talaga. It's really it's scam. Scam yan. Yes, kasi it will tawag nito maano ka kasi ma-urge ka kasi to gasto more or to parang tumaya pa o parang ganun ba. Hala, Sir Francis Salot Carillo, ging musta? I am doing fine po, Sir Francis Salot Carillo. Shoutout sa iyo dyan sa South Korea. So, yun guys. Kaya, siguro sa akin, like, actually before yung parents ko, yung dad ko, yung father ko is, meron siyang hi alay? Oo, surprise ba yun, ganun? Oo, pero dati yun. Oo, nung bata pa kami. Pero, kasi wala talaga siyang guys, wala talaga siyang wala siyang na maganda talaga. As in, I didn't see any talaga. Kaya, siguro, yung natin, no, since tawag nito since hindi naman natin mapipigilan yung innovation, di ba? Kasi nasa digital age tayo. Oo. Hindi natin yung mapipigilan kasi, of course, our world is innovating. Di ba? Nagiging advanced tayo. Pero, wag nating hayaan ba na lalamunin tayo ng ng teknolohiya. Nalalamunin tayo ng talaga, di ba? So, dapat meron tayong pag-iisip at saka limitasyon. So, we have to consider like the ethical consideration when we are using social media, when we are using applications or online games, ganon. Ma'am Nela Arceo, hello po. Good afternoon. Ma'am Zeb, na-try ko naman yan sa pero walang balik. Imagine, natalo. Yeah, ganun. Yes. Diba? Like, lang kasi yan. Oo. Swerte-swerte lang yan. Kaya nga tinatawag na gambling, diba? Kasi swerte-swerte yan. Hindi mo malalaman talaga na mananalo ka or hindi. Kaya nabulusan, hello ka Reggie, ang tagal mo nag-live. Oo, kasi nabibisi kasi ako kadayana. Oo. Busy din itong beauty ko, char. Kaya, di ba? Kaya magtrabaho tayo ng marangal, di ba? Di ba? Di ba mas maganda mas maganda sa pakiramdam na ang pinapakain mo sa pamilya mo is pinaghirapan mo, di ba? Di ba ang sarap sa pakiramdam na yung pinapakain mo sa mag-ina mo, ang pinapakain mo sa pamilya mo is pinaghirapan mo kaysa kinikita mo sa Siguro for me, if siguro ma-accept ko siguro kung entertainment lang, oo. Pero kung ginagawa mo ng talaga, yung parang ginagawa mo ng seryoso mo na, yun, hindi yun. Parang hindi siya hindi siya maganda. Oo. Yes, Ma'am Sev, nakakaano yan, parang hanapin mo talaga siya. Kaya mag-ingat tayo, di ba? Ma'am Vivian Magrina, agree ka ba mga estudyante ngayon ay bawal magdala ng CP sa school? Ako po for me is okay lang sa akin. Okay lang sa akin na, for me Ma'am Vivian is okay ako na walang cellphone sa school. For as long as students are provided necessary tools or materials to supplement their education or learning. For me kasi, dati naman is wala namang kaming cellphone. Wala namang cellphone dati, nag-aaral kami. Pero
bakit kami nag-i-improve, bakit kami, di ba, bakit meron kami natututunan. For me is okay lang sa akin na ipagbawal yan. Oo. Kasi for me cellphone naman is, it's a necessity. Gadgets, cellphone is necessity. Pero kung inaabuso na natin yung siguro yung ano niya ba, yung pakinabang niya, yun yung hindi maganda. Kasi lahat naman, di ba, lahat naman is may positive side at merong pros and cons. When we say pros, meron siyang positive, cons is negative, di ba? Lahat naman lahat naman ng bagay, di ba, may positive, may negative. Let's say for example, sa books. So, yung traditional books, meron siyang positive, meron siyang negative. Ngayon, yung e-books, meron siyang positive, meron negative. Lahat naman talaga may positive, negative. Siguro yung sa atin is how we handle and how we use that kind of privilege ba. Ma'am Taga, Chicago, hello po, shout out sa'yo. Ma'am Zev, true, imbis na isugal savings na lang talaga. Yes, totoo. Kada yan na walang yumayaman sa sugal. Totoo yan. Walang yumayaman talaga. Yung mga promotor lang, yung mga nag-i-invest ng mga ganun. Siguro sila yung lumalaki. Yung sila yung yumayaman. And then tayo is yun. Padung stuck sa kakuan. Padung ta sa ka ano ba? And then, di ba, alam naman natin na, tawag dito like, let's say for example, we parents, di ba, we are supposed to be the one na mag-guide sa mga anak natin or sa mga kapatid natin na nakabata, di ba? So, kailangan din natin, dapat din tayo na magiging ulirang ehemplo ba? We have to set, we have to be the example na di ba? And then ako naman para sa akin na for example yung mga parents na sinasabi nila na wala daw karapatan yung mga teachers na disiplinahin yung mga students, yung mga anak nila. Para sa akin kasi is discipline starts at home. Diba? Discipline starts at home. Kung, like, come to think of it, like, ikaw, magulang ka, hindi mo kayang disiplinahin yung anak mo, mag-isa lang ng anak mo, or, for example, yung anak mo, 3, 2, hindi mo kayang disiplinahin. And then, come to think of it, imagine yung teacher is, yung hinahandle is more than 50. Diba? So dapat we have to support if tayo mga magulang, if meron tayong concern sa mga anak natin, if meron tayong concern sa mga teachers din, dapat tayo talaga yung mangunguna na disiplinahin yung mga anak natin. Kasi hindi naman siguro magiging ganun yung bata kung hindi yung nakukuha sa bahay. Ako talaga masasabi ko talaga na yung karakter ng bata, yung personality ng bata, yung behavior ng bata is nabubuo yan kung saan siya nanggaling. Siguro maswerte siguro na kahit gaano yung environment niya, pero mabuti yung bata pa rin siya. Pero majority talaga is yung behavior ng bata is nakukuha kung saan siya nanggaling. Oo, yung environment niya. Kaya for me siguro kung concerned tayo sa mga anak natin or kung mahal natin yung anak natin, dapat wag nating hayaan na dahil sa pagmamahal natin sa kanila, minsan is ayaw natin silang patrabahuin, ayaw natin silang maanuhin, di ba? Like, parang hindi natin sila hayaang nahihirapan. No, we have to let them realize ba na kung gusto mo magiging successful, dapat mong paghirapan. Oo. Kung gusto mong magiging matagumpay sa buhay, dapat paghirapan mo yung gusto mong makamtan.
'di ba? Kasi wala naman sigurong tao nagiging umaasenso na dahil lang umuupo lang siya doon, dahil naghihintay lang siya. No, hindi, 'di ba? Yung siguro yung ano lang pagbibigay ng ano, yung let's say for example, chores. So, siguro bigyan natin ng, let's say for example, dapat may ano siya, may obligasyon siya sa bahay. Since, like, let's say for example, dapat every weekend nagwawali siya. 'Di ba? Yung simpleng mga ano lang ba, simpleng mga responsibility. Kasi yung mga bata kasi is lalaki yan na iniisip nila na dapat meron ako gagawin kung may gusto akong makamtan. Parang ganun ba? Yun talaga guys, oo. Siguro, yun yung kulang sa mga magulang natin ngayon. Oo. Yung ano ba, pagdisiplina. Oo. Ako naman kasi is, inaano ko yan, sinasabihan ko ganito ganyan. Pero kung hindi na talaga, I really use force. Namamalo talaga ako. Oo. Namamalo talaga ako. Kasi for me is, wala naman sigurong mawawala kung mafe-feel ng bata na kung nagkakamali siya, pwede siyang masaktan. Parang ganun ba? Na kasi kung hindi mo kasi siya hindi disiplinahin, paano niya malalaman na ethical 'yun or tama 'yun or hindi kung hindi mo inaano, 'di ba? Gina-guide. Parang ganun. Ma'am Zeb kasi binabayaran po kasi kaya ganun. Ma'am Lashon Ilahi, in the beginning sa Reg, God gave us freedom for everything. And we know what is positive and negative side. So before we do something, make sure tayo alam natin what is alam natin, make sure na alam natin lusutan. At the end of the day, ginagawa natin babalik sa ating lahat. Totoo talaga. Totoo. Ma'am Zeb, tama talaga, kailangan matuto sila sa sarili para sa kanilang kinabukasan. Totoo, Ma'am Zeb. Hala, ate dito Pipito, hello, good afternoon. So yun guys. For me is para sa akin talaga is walang masama talaga kung disiplinahin natin yung mga bata o yung mga anak natin ba na or minsan na kung pwede na tawag dito na minsan is kailangan nilang ma-feel or minsan kailangan nilang masaktan. Oo, para ma-feel nila na tama ba or mali ba yung ginagawa nila. Kasi dati na talaga parang na ano ko ba tawag dito nakuha ko rin ito na ano ba ang kaibahan ng bata ngayon at kaibahan ng mga kabataan ngayon at kabataan dati. Siguro yung kaibahan ng kabataan, siguro walang kaibahan. Siguro yung nagbabago, ang kaibahan siguro is kung papaano yung pamumuhay siguro ng kabataan dati at kabataan ngayon. Siguro yung mga circumstances ba? Siguro yung yung panahon. Siguro yung panahon yung nag-iiba. Wala siguro yung kaibahan yung mga bata dati at ngayon. Siguro yung the society. And siguro the influence. Oo. Siguro ang ngayon is yung siguro sa mga magulang talaga. Nasa magulang talaga yung tawag nito nasa magulang nakasalalay yung future ng mga kabataan natin. Oo. As in, sana sa magulang talaga. Kaya malaking parte ng ng pagkatao ng isang bata yung magulang talaga. And then actually it's really alarming talaga. Ma'am Ann,
Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, sir, pila ang tuition fees sa school yung imong giworkan? Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, ano po, hindi ko po alam kung magkano yung tuition fee. Kasi ESL kasi siya. So, yung mga students namin is foreigner. So, foreigner from Mongolia, foreigner from Japan, foreigner from Korea, foreigner from China, foreigner from Vietnam. Ngayon, meron kaming taga-Poland at dati meron kaming Russian. Oo. And yun, oo, mga foreigner kasi. So, I don't know, like magkano yung tuition nila. Siguro mga tawag nito pinakabarato ba? Pinakamura siguro mga nasa mga 80,000 or 100,000. Or siguro mga nasa 50 siguro yung pinakamura. 50 or 70 ganun. Oo. Ma'am Joyce Bakal, Reg, bakit para pumayat si Lance? Hindi ko na nakita watching Alfonso Cavite, Manila. Oo, Ma'am Joyce Bakal, kasi si Lance kasi is hindi ko makain si Lance ng tawag nito, karne. Hindi siya kumakain ng mapili siya sa gulay. Yung kinakain niya is isda. Ma'am Vivian Magri, ng mga bata ngayon kahit 5 years old marunong na gumamit ng gadget. Yes, and then that's very alarming. As much as possible talaga, wag nating hayaan na ma-expose sila sa ganun. Oo, kasi mahirap yun. Ate Edita Pipi Reg, pananglitan ikaw ray kuyog kang Inday Ngabil mo ari siya. O Ate Edita, go! Mukuyog ko Ate Edita. Ate Edita po yun ako kuyog kang Inday Ngabil. Ichata sa kuawen. Available ko Saturday ug Sunday. Pero kung ting klase Ate Edita kay di ko kakuyog. Gadget po sir doon kasi nakagagawa pa ng gawing bahay ngayon di na mautusan. Totoo, Ma'am Zevzev. Mag-isa din akong babae sa Reg pero lumaki akong magtiis kung anong meron magtrabaho para makasurvive. Kung gusto mo isang bagay dapat magsumikap ka, and it's very useful kasi we learn to fight the hardship sa buhay. May takot ka din kung lumaki ka na may paniniwala sa Diyos. Totoo, yeah, yes, isa din yan. Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, anak ko German, pila ka months schooling. Ma'am Ann Leslie Cuerpo, depende po. Depende kasi may mga short term din. May mga din dito, may mga siguro pinaka-short talaga is 1 month. 1 month talaga yung pinaka-short. And may mga student din kami na minsan is nagsi 6 months sila, 6 months. Meron kaming student dito na 6 months. And then dati meron kaming 1 year. As in, may 1 year kami talaga. Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, yes, pwede yung anak mo po. Oo. Oo, English. Pero yung namin dito po, Ma'am Ann Leslie, is English lang talaga. Purely English lang talaga. Oo. We teach only English. Yung course namin is, meron kaming General ESL, IPS. So yung General ESL namin, Ma'am Ann Leslie, is, General ESL namin is, meron siyang speaking, listening, grammar, at saka voca. So yung IPS course namin is purely speaking lang. And then meron din kaming intensive or IELTS at saka business. So siguro masuggest ko sa anak mo, Ma'am Ann Leslie, is siguro mag-ano muna siya kung zero English talaga, siguro General ESL, or siguro kung may background siya sa English, is pwede siya mag-IPS. And then pagkatapos is mag-ano siya mag-IELTS. Oo.
And then kung gusto ng mga ano like siguro formal expressions pwede siya sa business. Oo. Ate Edita pipito Huwebes lagi reg oy so bayan ako ingon Sunday nga Sabado na lang kun musugot. Oh sige Ate Edita pwede ra. Oo. Pero kung Huwebes Ate Edita kay pero kung ting klase talaga is hindi ako makaano. Hindi ako makatawag nito oy. Hindi ako makatawag nito oy. Makalakaw kay buntag duty niya inig kahapon kay usahay mag-andam pa ko sa mga andamonon. Oo. And then hello sa ating lahat ng nanonood. Okay. Kabalo man siya mag-English but gusto niya makahibaw og Tagalog ug Bisaya. Ma'am Ann Leslie, pwede mo siyang Ma'am Ann Leslie, siguro na lang siya sa private school. Siguro mga private school. Oo. Siguro wag na lang ESL kasi ESL is purely English talaga. Oo. Ma'am Ann Leslie, asa napita inyo ha, ma'am? Kasi kung gusto mag-learn ng native tongue or magbisaya, kay pwede public school, pwede talaga siya. Oo. Kasi yung school kasi namin Ma'am Ann Leslie kay intended for students ba who wants to learn English. Especially yung mga students namin is pagkatapos na mag-aral pupunta ng Canada, pupunta ng Australia kasi doon magtrabaho at saka mag-aral. Oo. So yun yung namin na kaya yung ESL kasi namin is or yung school kasi namin is we are promoting tawag nito or parang yung school kasi namin is ng English, nag-o-offer ng English sa mga non-English speaking countries sa Asia, especially sa mga gustong mag-aral sa Canada, gusto mag-aral sa Australia. Yun. Ate Edita Pipito ingnon lang nako aron mapahibaw pod nako silang Vice Inday o Balbakwa. Yes, go Ate Edita. Laban. Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, Ma'am Ann kanang pila edad sa imong anak? And then unsa ka kanang Bisaya kay kanang or kung Bisaya nga lawom gay kaayo kay dili ko kabaw anang lawom kay nga Bisaya. Oo. And then siguro Tagalog is siguro pwede tayong mag meron namang like video na pwedeng pero kasi yung mas maganda kasi ma'am sa kasi kung language kasi especially Bisaya or Tagalog, mas maganda talaga kung mas maganda talaga kung face to face. Yun din napansin ko talaga. Online is not so for me lang ha. Online kasi is not so effective. Especially if there is no application. Like if there is no application, if there is no assessment. Oo, online talaga is kasi pwede kasing mag-research. Like okay naman mag-research, no?
kasi it could also supplements your ano ba, your learning. Because it could also supplements your learning. Pero kung wala kasing application, kung binabasa lang or ano, minsan is hindi siya effective talaga. So 20 years old, normal Bisaya o Tagalog, good. Kalang asa mo nag-base karon ma'am, naamo sa Germany? Oo. Better talaga face to face. Yes, kasi um mga ano kasi actually yung mga let's say for example no, tawag dito ay yung students kasi especially if they are not familiar. Ito guys ha, kasi napansin ko din ito sa mga students ko na Japanese, mga Chinese, ganun, mga Vietnamese. Actually talaga yung mga students talaga na hindi sila, let's say for example, Bisaya native speaker or Tagalog native speaker or English native speaker, if kung hindi sila ano ba, like hindi nila pamilyar yung isang lingwahe, minsan mahirap sa kanila talagang i-absorb. Kahit na binibigay mo na yung meaning, kasi may mga students kasi na audio visual. Mostly kasi sa mga students natin, especially students na hindi nila native language yung pinag-aaralan nila, is mahirap sa kanila kahit na gaano mo pa i-explain sa kanila. Yung students kasi is audiovisual talaga sila. Audiovisual. When we say audiovisual, dapat nakikita nila yung sinasabi mo. Let's say for example, when I say, let's say, pronunciation, or let's say for example, let's say, okay, what do you mean by pronunciation? Okay, ganun. So if mag-ano, ha? Tagay ko, maglakas ako. Ganun. So dapat audiovisual yung ano. Dapat sinusulat mo yung words, at the same time sinasabi mo para makikita nila yung spelling. Kasi baka sa kanila kasi is iba yung narinig nila sa nakita nila. So dapat naririnig nila at nakikita nila pronunciation. So ganun pala yun, pronunciation, ganun. So yun yung talaga na naririnig nila at the same time nakikita nila, para mas madali sa kanilang intindihin at madali sa kanilang i-absorb kaysa narinig lang nila pero wala silang nakita. Mahirap yun. Mahirap talaga yun. And then especially yung mga let's say consonant clusters or vowel sequence. 'Di ba meron man sa natin sa alphabet natin is meron tayong vowels at saka consonants. Oo, dapat talaga siyang dapat ma-realize ng student ba. Online talaga is mahirap siya. Siguro kung siguro may malaki na yung, siguro may idea na ba? Siguro kung may idea na may idea na yung students, or siguro na encounter na niya yung language, may idea na siya kung ano yung language na ganito, ganyan, yun, online is okay. Especially for enhancement na lang. Online kasi is okay. Online is better for enhancement purposes. Yung nag-i-enhance ka lang ba para hindi mo makalimutan yung pinag-aralan mo, para maano mo pa, magamit mo pa, yun, online, yes. Online is effective for enhancement purposes. Pero learning, no, online is very difficult. Yes, August 1 po vacation. Yeah, pwede,
Ma'am Ann, like, pagsabihan, sabihan mo lang ako ha, kasi, kung face-to-face, pwede ako. Oo. Pwede ako face-to-face talaga. Pero sa online kasi, and then, bago pa lang turuan natin yung students, mahirap talaga. And then, ayokong mag-waste ng time yung anak mo na nahihirapan siya. Oo, kasi online kasi, mahirap talaga siya. Mahirap talaga ang online. Mahirap ang online, especially if wala ka pang idea sa pag-aaralan mo. But mo stay siya og 1 year, mga apply siya work, and then travel diha. Yeah, much better, Ma'am Ann Leslie. Lalaki mong anak, ma'am? Ma'am Ann Leslie Kramer, lalaki mong anak? Ma'am Nasrin Ilahi, much effective talaga face-to-face, or mahirap pag online lang. Totoo talaga, Ma'am Nasrin. Kasi meron kasi akong online dati na like marunong naman siyang marunong naman siyang magsalita, pero like yung yung words kasi, or yung tawag dito, yung mga sounds kasi is minsan kasi is mahirap siyang intindihin kung hindi mo nakikita yung spelling. Oo. Babay. Yun pala. Babay. Siguro sa babae, Ma'am Anlis, siguro mas dali sa kanilang siguro mas madali sa kanilang tawag nito, o mas madali sa kanilang mag-learn ng kasi babae naman is very naman yan, mga naning or dedicated, di ba? Ma'am Ann, pwede ra kung magbakasyon siya dito, o pwede kaming siguro kung let's say for example let's say weekend, or siguro let's say kung pagkatapos kong magtrabaho, mga siguro 2 hours, pwede. Oo. And then, since magtrabaho man siya dito, siguro din, pero mas maganda talaga siguro mag-aral din siya. Oo. And then, mas mabuti talaga yung may palagi siyang kasama na nagsasalita ng Tagalog at saka ng Bisaya ba? Like let's say for example, nag-i-English ako, so dapat yung response niya is Bisaya or Tagalog. Oo. Or minsan dapat let's say for example, nagbibisaya ako or nagtagalog ako. So dapat tawag dito, dapat yung response niya din is para ma-master talaga. Kasi yung kung bago mo pa lang pinag-aralan yung isang talaga, dapat kailangan mo talaga siyang i-maximize. As in, kailangan talaga i-maximize, guys. Kasi yun talaga yung advice ko sa mga students ko na hindi magiging effective yung studies ninyo, especially in learning the language, kung hindi ninyo ina-apply. Oo. Kasi meron kasi yung mga students kasi na sabi nila, teacher, bakit hindi ako nag-i-improve? Bakit wala akong improvement? Bakit ganito pa rin ako? Ganyan. Sabi ko sa kanila, okay, my question to you is, did you apply all the things that you learn inside, or all the lessons that you've learned from the class, or from your other teachers, or from me? Did you apply what you've learned, or maybe did you apply what those things na mo sa mo? Yun. English ba? Oh. Pagtuon daw ka. Oh. Wala ako maning gunting. Imo hapit na gunting ko, anak ko. Kanang gadang kolege. Pagtuon daw ka ni Lola pizza. Oh, sige mo, apas lang ko ha.
Oo. So yun, dapat talaga is palagi siyang may kasama na nagbibisaya at saka nag talaga. Kasi same goes sa mga nag-learn din ng English. Kasi hindi siya effective or hindi siya nag-absorb kung hindi siya ginagamit everyday. Yun talaga yung palagi ko sasabi sa students ko na don't question your teachers. Don't let's say wag ninyong i-question yung teachers ninyo kung effective ba or hindi kasi yung teacher ninyo is ginagawa nila yung lahat ng makakaya nila. Pero ang question is, ina-apply nyo ba yung natutunan ninyo or yung tinuro ng teachers ninyo sa labas or sa ano? Baka paglabas ninyo sa classroom is, let's say, ginagamit ninyo yung language ninyo. Katulad ng Vietnamese students ko, sasabihan ko sila na, Vietnamese, you are Vietnamese. You know how to speak Vietnamese. And then you are here in the Philippines. You are learning the language. And then you only stay here for like maybe few months, let's say 3 months, 4 months. But when you go out and then when you are with your friends, you speak Vietnamese. So what's the point of learning, 'di ba? Sabi ko ganoon sa kanila. So as much as possible, you have to let's say mindset your other Vietnamese classmates not to speak Vietnamese. Sabi ko sa kanila. Kasi all the things that you learn inside the classroom won't be or useless. It will be useless kung hindi nyo ina-apply. Especially yung common expressions, parang ganun ba? Or 'di ba, like how can you 'di ba? Like you have to maximize using them kasi para ma-retain ninyo sa isip ninyo. Yun talaga yung palagi ko sasabi sa mga students ko. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyo i-blame yung students or yung teachers ninyo kung hindi kayo nag-i-improve kasi yung problema is hindi yung teachers ninyo. Siguro may ibang teachers na na siguro tapulan or siguro tawag dito yung yung hindi ginagawa ng maayos yung nila, pero yung talaga is nasa students talaga. Nasa students talaga yung nasa sa kanila talaga kung mag-i-improve sila or hindi. Kung i-apply nila, nasa kanila. Kung hindi, nasa kanila din. 'Di ba? Kaya yun talaga, it's about decision making and mindsetting. Oo. Ma'am National Ilahi, as time goes by, matututo din basta gawin din yung best. At least, Pilipino man, mami niya, tayo mga Pilipino, mabilis matuto. Yes! Totoo yan, Ma'am Nashrin. I know, like, how much, sir? 2 hours. Ma'am Ann Leslie, like, ikaw na bahala, Ma'am Ann Leslie, uy. Oo. Ikaw na bahala. Kaulog daghan. Ako ana. Thank you lang. Ni Lola. Oh, thank you. Naanya imong lula tagaan mo dito sad. Oh. So yun guys. Ha? Sarap siya. Ma'am Alice Licuerpo, Kramer, akong unit na asa Dicta 4 Mactan. Okay. Basta sabihin mo na ako, ma'am, ha, kasi August naman, siguro August is na kami, hindi na kami peak season.
Basta i-message lang ko, ma'am. Basta ang importante talaga, ma'am, basta willing man gyud ka. Basta willing gyud nga magkat-on imong anak, ma'am, is dali ra gyud na. Mana? Oo, dali ra gyud na siya. Siguro ano lang, yung mga common expressions, yun talaga yung pinaka-importante, yung common expressions, yung palaging ginagamit ba. Let's say, for example, yung good morning, good afternoon, di ba? Like, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, mga anak, kumusta? Yan na ba? Tagpila ni. Ano na ba? Yung mga common ano ba? Yun talaga yung dapat unahin. Yung ginagamit araw-araw. And then yung, like, let's say, for example, yung mga gamit sa balay, pultahan, ano ba? Yun talaga, yun yung ano, yun yung dapat talagang aralin muna. Kabalo siya anak mga basic. Mas nice. Mas nice na, ma'am, nga kabalo siya sa basic. Mas nice na siya kabalo siya sa basic kasi mas madali na lang sa kanya. Mas madali na lang sa kanya talaga. And then siguro ano, yung pinaka-importante talaga is yung, especially if nasa mall or siguro kung bumibili siya. And then siguro kung ano, yung tawag dito kung papaano magiging ano ba, magalang siguro sa ano, mga nakatanda. Yun yung pinaka-importante. Oo. Gusto niya mag-fluent na siya. Mas ano yan, mas maganda yan. Or siguro kung ano, Ma'am Anlis, kung ano talaga is pwede siyang mag-apply sa ano namin. Kasi marunong man siya mag-English, no, di ba? Marunong man siya mag-English, di ba? So, pwede siya mag-ano sa amin, magtrabaho sa amin. And then pwede kaming magsama. And then pwede ko siya maturuan. At the same time, kasi yung, or siguro depende sa kanya. Nasa sa kanya, pero basta ang sa akin is, okay lang talaga ako, Ako naman is anytime. Basta face to face lang. Kasi kung online kasi, no. Mahirap talaga online. Yeah. Kaya ngayon na kasi meron akong kaibigan na taga Vietnam. Meron siyang school doon. And then actually meron akong online sa kanya dati. And then mga low level ba or parang wala pang background sa English ba, mahirap talaga. And then ayokong nagbabayad yung mga nagbabayad sila na parang feeling nila is walang improvement. Ayokong ganun. Siguro kung mag-online man ako and then I am teaching English, siguro yung may idea na or may background na ba. For fluency na lang. Mas maganda talaga ang face to face.
doon ko talaga siya na doon ko talaga na-realize na mas effective kung face-to-face. Kasi, dati kasi, meron din akong online din. Pagbalik ko sa trabaho ko, dito sa pinagtatrabahuan ko, online pa siya. Well, like, for me talaga is not really effective. Not so effective. Hala, Mamilay sa Pipanya, hello po. Mamilay sa Pipanya, hello. And then, sa ano to? Yung, Ma'am Darlene, Ma'am Alice Rosales, Ma'am Leah Rose Williams. And then, kay Tay, itong nakatay character, hello po. Ate Edita, hello. Mamilay sa Pipanya, hello po. I miss you. Ma'am Gracia Grace, Tranya Tero, Ma'am Lilibet Midrina, hello po. Ma'am Pepe Rosso. Ma'am Angela Alveo, hello po. Chloe Creyes Portilano, Kasepli. Hello po. Hello sa inyong lahat. Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, puhon mo, message ko mo. Yes po, ma'am, you are always welcome talaga. Just message me, okay? No probs. Sarap siya. Grapes. Pero konti lang. Kay agoy ang sugar ani. Kurod. So, hayon. Uy, bakit? Yung ano ba? Yeah. Once again, shout out kay Ma'am Lorna Brasilino, Ma'am Maris T. Rocky, Ma'am Ann Leslie Cuerpo Kramer, shout out po, Ma'am Mylene Torino, Ma'am Heidi Lohares Baldosa, Ma'am Vivian Magrina, Ma'am Marilyn Cirinio, Ma'am Kinsey Nadnopnik Adrino, Ma'am Jean Iniris Calamba, Ma'am Ann Lupi Pusing Aguilar, Ma'am Rosa Paz Rosie, Ma'am Angela Alivio, Ma'am Fe Pedroso, Ma'am Nilo Como, Ma'am Josabel Patel, Ma'am National Ilahi, Ma'am Lilibet Medrina, Ma'am Gracia Grace Tranya Taro, Ma'am Eliza Pipania, at Edita Pipito, Leah Rose A. Williams, and of course, itong kay Tay, yung pangalan niya is naka-Tay character, I cannot read. And of course, Ma'am Brenda Lorino, Ma'am Alice Rosales, and of course, Ma'am Darlene Sambrino Bello, hello po sa inyong lahat. Bakit yung ibang like hindi ko na mabasa yung why I can't read sa yung ibang comments, why there's no, di ba? Very sad. Hala, naasno eh. So, yun. Guys, mag-ina muna tayo ng live, guys, ha?
Oo. Ha? Kay maglungag sa ako eh. Bye-bye guys. I love you all. Thank you guys. Bye-bye.